Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Minsan pa po ay welcome sa ating Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. Papasalamat tayong muli sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo upang pong makapagbahagi ng ating pananampalataya sa lahat ng ating mga panauhin sa iba't ibang dako po ng mundo. At muli, para tayo ay makapagsimula ng ating pong Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition, ipinagkakaloob namin sa inyo si kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po mga kababayan sa iba't ibang mga dako na ngayon po ay nakamonitor sa atin sa pagkakataong ito. Ang amin pong pag-asa ay magkaroon tayo ng kaalamang maghahango sa atin sa kamalian at saka sa kadiliman sa ating panahon. Gaya halimbawa ng mga pandaraya, pagliligaw, ay hindi madalas pinag-uusapan sa mga relihiyon, lalo na yung malalaking relihiyon. Kaya nga, yung mga pagliligaw, itinatago yan eh. Hindi yan ini-expose. Alam nyo po yung bulok, pagka yan tinago mo, lalo yung mabubulok. Pero pag yan po ina-expose, magkakaroon ng lunas na mapigil ang pagkabulok. Ganyan po ang kalakalan ng buhay, ng pananampalataya, ng sosyedad sa ating panahon. Siguro hindi kayo tatanggi na ang ating panahon ay punong-puno ng corruption. Nabubulgar naman, awa ng Panginoon, ang mga corruption sa relihiyon ngayon. Yan po ay niloloob ng Diyos na ma-expose. Gaya rin ang mangyayari sa iba't ibang mga relihiyong itinatag ng tao. May hula po sa Apokalipsis na yung dakilang Babilonya, simboliko ng maling pananampalataya o relihiyon, ay maguguho, babagsak at mabubulgar ang kanyang kahiahiyang korupsyon. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang Nahum Kapitulo 3, versikulo 4 hanggang 5. Dahil sa karamihan ng pagpapatutot ng minagandang patutot na panguna ng pang-engkanto na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagpapatutot at ng mga angkan sa pamamagitan ng kanyang mga pang-eengkanto. Narito, ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking ilililis ang iyong laylayan sa harap mo, at aking ipakikita sa mga bansa ang iyong kahubaran, at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan. Po binabanggit ang hula ni Propeta Nahum na minagandang patutot. Alam nyo talaga, sa kalakalan sa mundo, yung patutot para mabili, pinagaganda yan. Kasi, kung hindi mo pagagandahin, sino naman ang lalaki na papatol sa patutot, nauupahan yung patutot. Kaya yung patutot, pinapaganda. Sabi doon sa 3:4, dahil sa karamihan ng pagpapatutot ng minagandang patutot na panguna ng pang-iengkanto na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagpapatutot at ng mga angkan sa pamamagitan ng kanyang pang-iengkanto. Sabi ng Diyos, narito ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon. Aking ilililis ang iyong laylayan sa harap mo, aking ipakikita sa mga bansa ang iyong kahubaran, at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan. Kaya po, ma-expose yung kahihiyan nung dakilang patutot. Yan po ay larawan ng isang grupo ng mga maling relihiyon. Basahin natin ang 17:1 hanggang 5 ng Apokalipsis.
At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, "Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay. At nararamta ng babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam, at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nang gilalas ako ng malaking panggigilalas. At sinabi sa akin ng anghel, "Bakit ka nang gilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya, na may 7 ulo at 10 sungay." Ayon, yung nakita na vision ni Juan ay isang babaeng patutot na nakasakay sa isang hayop na mapula na may 7 ulo at 10 sungay. Ang sabi niya kay Juan, "Bakit ka nang gigilala sa nakikita mo? Sasabihin ko sa iyo kung ano ang hiwaga niyang babae na yan at ng hayop na kanyang sinasakyan." Nung ipaliwanag na po kung ano yung babae na yun na patutot na hinuhulaan ni Propeta Nahum at ipinakikilala sa Apokalipsis, doon sa 17-18 ay ganito po ang nakasulat. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Meron kayong maiisip na isang bayan o city. Yung po salitang bayan sa Tagalog, city yun sa English. "The woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth." Yung palang babae na yon na patutot, yung pala isang syudad na naghahari sa mga hari sa lupa. Mag-isip na kayo ng syudad na nakapaghahari pati sa mga hari sa lupa. Yung syudad na yon ang tinutukoy na patutot. Kaya po, mga kababayan, hindi maiiwasan na yung pong mga corruption doon sa syudad na yon, sa isang city, ay ma-expose yun. Sabi kasi ng Diyos, "Ilililis ko," sabi niya doon sa babaeng patutot, "ilililis ko ang laylayan ng iyong damit sa harap mo. Ipakikita ko sa mga bansa ang iyong kahubaran at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan." Yan po ang dahil, mga kapatid, kaya ang mga bagay sa relihiyon, tinatakpan. Yung mga corruption, itinatagong pilit. May kasabihan po ang mga tao na pwede kang makapangloko ng tao sa isang pagkakataon, pero hindi mo pwedeng lokohin ang lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon. Makakahalata sila. At sana makahalata kayo, mga kababayan, magsuri tayo. Umpisahan na natin, kapatid na Daniel. Puntahan po natin ang Tokyo, Japan. Nandun si kapatid na June Dayaw kasama ating mga panawin. Go ahead, Tokyo, please. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli. Narito po ang isang sa ating mga panauhin na ibig pong magtanong. Si kapatid na Virginia Yamashita, siya po ay isang Roman Catholic. Hello po, magandang araw po, Brother Eli. Itatanong ko lang po yung tungkol sa panaginip. Ikakasal daw po ako Tapos hindi naman po ako nakadamit pang kasal. Mas marami po mga tao na
na hindi po nila ako pinapansin. Ako dumaan po sa kanila, sa gitna nila. Pero bali, hindi po nila ako pinapansin. Tapos meron po isang babaeng lumapit sa akin na bakit ko daw po sinuot yung damit pangkasal, hindi pa po ako nakagayak, nakapangayos po. Yun po yung panaginip ko. Yun lang po ang gusto kong itanong. Alam mo kapatid, yung damit na pangkasal sa Biblia, simboliko yon ng mabubuting gawain. Basahin natin ang Apokalipsis 19:7. Tayo'y mga galak at tayo'y mangagsayang mainam at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. At sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Yung korderong ikakasal si Kristo. Tapos, ang ikakasal sa kanya ay yung mga nakadamit pangkasal na mahalagang lino, ang sabi. Sa kanya, sa ikakasal kay Kristo, ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Ang ibig sabihin ng damit, pangkasal, ay yung matuwid na gawa, yung mga gawang ayon sa kalooban ng Diyos, mga gawang ayon sa kanyang kautusan. Maaaring totoo sa'yo yung panaginip, kapatid na Birhinya, no? Kasi, kung hindi ka pa naman kaanib sa iglesia ng Diyos, maaaring hindi mo nagagawa yung mga dapat mo talagang gawin na mga mabubuting bagay. Kasi, hindi naman kita sinisisi kasi hindi naman tinuturo sa Katoliko lahat ng kabutihang dapat gawin. Kaya lumalabas, nandoon ka sa kasalan, pero hindi ka nakadamit pang kasal. Tapos nung magsuot ka naman ng damit pang kasal, may nagsabi naman sa'yo, ba't mo naman sinuot yan, di ka pa naman nakahanda. Ang ibig sabihin nung yung panaginip, kailangan maghanda ka. At sa madaling panahon, pag nahanda ka na, isuot mo na yung damit pang kasal. Sana mangyari sa'yo yung panaginip mo, kapatid. Maraming salamat po. Maraming Okay lang salamat po. Yan. Arigato gozaimasu. Taga Tokyo, Japan, maraming salamat po sa inyong pagpunta sa ating dating daan Worldwide Bible Exposition. Puntahan muna natin ang Vira Catanduanes. Ando si kapatid na Lito Kama. Go ahead, Catanduanes. Kapatid na Eli, narito po ang magtatanong si kapatid na Levi Bonifacio Vicena, isang Roman Catholic at 23 years old po siya. Ito po siya. Ang tanong ko po ay base lang sa status ng buhay ng tao, kagaya ko. 23 years old, ang trabaho ko ngayon ay nasa engineering department. Tsaka ko ay ito. Base po sa mga nabasa ko sa Biblia, yung pangalan ko na Levi, L-E-V-I, po ang koneksyon ng pangalan ko na nasusulat sa Biblia ni Moises. Tsaka, doon nga po pala sa pantas, yung 3 hari. Tama po kayo. 3 pantas yon na lalaki. Base sa nabasa ko noon hanggang ngayon. Kasi, sa 3 persona, yung 3 persona na yan, talagang iisa lang yan. The Greek God. The greatest of all, the best, the only one God we trust. Yan ang aking base sa nabasa ko sa Biblia, kinalakhan ko, sabi ng mga lolo ko, lola ko, base, parang yun yung tanong ko. Paano nyo naman masasabi na
sa tatlong pantas na yon, nagkatagpo sila, nagkatagpo, iisang lugar. Wala silang mapahingahan siguro. O naghanap sila ng matutuluyan. Nakadaan sila sa isang kaya nga may Christmas, Kristo. Yung panahon na sinilang si Jesus Christ. Yun lang. Parang mali po kasi may mali kayong nasabi. Na yung lugar, yung pangalan. Yung lugar tsaka yung pangalan. Sa lugar, di ba, yung Israel, yung Palestine, left, right. Tsaka, yung yung location talaga niya, from east, Palestine, Israel, left, di ba? Yun po yun. Kung ano-ano na lang nabasa ko parang researcher ako. Ngayon, ang akin lang tanong ko, yung ito nga, paano nagkaroon ng connection, pangalan ko, kay Moises, nangaglat Levitico sa Tagalog. Yun lang po. Salamat. Sige, salamat din kapatid sa pagdalo mo. Unang-una, hindi dahil nagkapareho ang pangalan ninyo sa Biblia ay may koneksyon na yon. Kasi alam mo kapatid, meron kasing akong kilala, Jesus. Pangalan niya pareho ni Kristo, pero lasenggo, magnanakaw pa. No? Kaya hindi dahil sa pangalan niyang Jesus, kukonekta mo na siya kay Kristo. Yun nga meron kaming kapitbahay nung araw, bata pa po ako noon, doon sa tindahan ni Aling Maria, yung nagtitinda ng mga kakanin sa amin. Meron siyang pamangkin, ang pangalan Jesus. Ang sabi ba naman nung minsan, kasi nagluluto siya, mahuhuli sa merienda, sabi, Jesus! Dali-dalian mo, napakatanga mo! Sabi nga, sabi ko, kung yun kukonekta mo kay Jesus, napakatanga namang Jesus noon. Na nung utusan kaya pala hindi bumabalik, nadapa. Kasi bago siya pinaalis, sabi nung lola niya, eto, 2 baso. Isang baso toyo, bibili kang na toyo. Kay kiwa. Yung kiwa, yung inchik doon sa tabi namin. Itong 1 baso, naman, bibili ka ng suka. Yun. Na toyo, na suka. Yun ang bibili niya. Yung pinsan ko, nagtatatakbo, nadapa. Hindi naman daw nabasag yung baso. Kaya lang, ang tagal-tagal di bumabalik. Pinuntahan ng matanda. Sabi, ba't ang tagal-tagal mo? Sabing ganon. Kasi umiiyak. Kasi po, Lola, nadapa ako, nahulog yung 2 at saka 2 baso. Hindi ko po ngayon matandaan kung alin dito yung para sa suka at kung alin yung para sa toyo. Parehong Hindi niya raw matandaan yung na para sa toyo at yung na para sa suka. Ang ginawa ng lola ko, piningot. Jesus, napakatanga mo! Namin gano'n. Ayun. Yun ang kwento ng pangalan. Hindi ko mo nagkapareho ng pangalan, pareho na o may kaugnayan na. Parang ako rin, meron akong kapangalan sa Biblia, si Propeta Eliseo. Pero hindi ko inuugna yung sarili ko kay Propeta Eliseo. Iba kasi siya, iba naman ako. Nabuhay siya, libu-libong taon na nakakaraan, ako naman ngayon pa lang nabuhay. Ganon din kapatid, yung pangalan mo na Levi, isa yan sa mga anak ni Jacob. Ang tinatawag na Israel. Isa sa mga anak niya si Levi. Kaya nung sabihin dun sa Apokalipsis Kapitulo 7, merong lahi ni Levi, merong lahi ni Huda, may lahi ni Ruben, may lahi ni Gad, ni Naphtali, etc., etc. Hindi ibig sabihin ikaw yon dahil masama namang sabihin kung ikaw yung Levi na yon dahil nabuhay yon libu-libong taon na nakakaraan. Hindi naman yung sinasabi ko kanina na pinuna mo tungkol sa 3 pantas ka mo. Wala akong sinabing 3 pantas. Wala kasi sa Bibliang 3 pantas. Ang nakalagay, mga pantas. Pag sinabing mga pantas, pwedeng 2,
pwedeng 3, pwedeng 4, pwedeng 5. Kasi nakasulat mga pantas. Wala yung definite na number na 3. Wala yon. Sa lahat ng Biblia, wala yon. We 3 kings of Orient are. Mali po sa Biblia yan. Wala po nakalagay na 3 kings. Ari nakalagay na 3 wise men. Nakalagay po ay wise men. Walang nakalagay na definite number 3. At kung tayo magiging biblical, hindi natin dadagdagan, hindi natin babawasan, yun po, hindi dapat sabihin 3. Kasi wala po yun. Ngayon, yung tinatanong mo kapatid na sabi mo nagtatrabaho ka sa engineering, tapos yung nagbasa ka ng Biblia, nakita mo yung pangalan mo ay nakasulat sa aklat ni Moises, ang sagot ko, it doesn't necessarily follow dahil ang pangalan mo'y nakasulat sa Biblia, may kaugnayan ka na doon sa kay Levi na nasa Biblia. Basahin natin yung Levi sa Biblia, 7:5 ng Hebreo. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makatwiday sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Ayon, katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote. Ang trabaho mo engineering, di hindi saserdote. So hindi ikaw hindi ka kaugnay doon sa mga lahing tinatawag na mga anak ni Levi. Kasi mga anak ni Levi, mga saserdote yon, mga mangangaral ng Diyos sa panahong Israel. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Maraming salamat kapatid na Levi sa iyong pagdalo. Kapatid na Daniel. Po, maraming salamat po at nakakonect na po tayo sa Mabolo sa Cebu City. Po, Kuya Daniel, salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po sa inyo kapatid na Eli ay si kapatid na Rosalinda Fernandez. 61 years old na po siya at isa pong Katoliko. Ito po siya kapatid na Eli. Magtatanong lang po ako, mayroon po bang Diyos? Dahil sa 61 years na po ako sa Katoliko, hindi ko naramdaman kung mayroong Diyos. Salamat po kapatid na Rosalinda, no? Alam nyo, hindi lahat ng relihiyon may Diyos. Hindi lahat ng relihiyon may kasamang Diyos. May mga relihiyon nagpapanggap lang na sa Diyos, pero wala naman silang Diyos. 1:16 ng Tito, basahin natin sa Cebuano. Nagasugid sila nga nakaila sila sa Diyos. Apan sa ilang mga buhat, ginalimod siya nila. Sanglit, mga makaluod sila ug mga dili masunulundon. Ug alang sa tanang maayong buhat, sila dunot ug kasing-kasing. Ayon. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Basahin natin sa Tagalog, kapatid na Daniel. Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. May mga relihiyon, kapatid na Rosalinda, nagkukunwari lang na may Diyos, sa bibig lang may Diyos, pero ilang ginagawa kontra sa Diyos, hindi maka-Diyos. Pero hindi ka dapat magduda, hindi ka dapat mag-alinlangan na talagang may Diyos. Kaya nga lumitaw ang lahat ng bagay dahil may gumawang Diyos eh. Hindi naman lilitaw yan kung walang gumawa, kapatid. Basahin natin ang awit 19:1 sa Cebuano. Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Diyos, ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot. Bakit? 1:19 ng Roma. Ang sabi ganito,
kay kadtong mahibaluan mahatungod sa Dios, ginapahayag diha kanila, kay kini gipahayag man sa Dios kanila, kay ang iyang mga butang nga dili makita sukad sa pagtukod sa kalibutan, makita sa dakong kating-aw nga masabot pinaagi sa mga butang nga binuhat, bisan pa ang iyang walay kinatubang gahum ug pagka-Dios aron sila wala nay ikabalibad. Ayon. Masabot pinaagi sa mga butang nga binuhat. Because of the things He created, we can perceive His greatness. Sa kanyang ginawa, makikita natin, meron talagang Diyos. Wala namang makakagawa niyan kundi ang Diyos eh. Hindi naman magagawa ng tao yung mga bituin, yung mga planeta. Yan ang katunayan, kapatid. Yung mga ginawa ng Diyos, yan ang patunay na mayroon Diyos. Kaya lang, yung Diyos na yon hindi kilala ng lahat ng mga relihiyon. Nagsasabi lang sila na meron silang Diyos, pero wala kang maramdamang Diyos sa kanilang buhay. Pero sa tunay na relihiyon, makakaramdam ka ng Diyos. 4:16 ng unang Juan, kapatid na Daniel. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Si Buhano ang sabi, ug kita nakaila, ug mituo sa gugma sa Diyos alang kanato. Ang Diyos mao ang gugma, ug ang magapabilin sa gugma, magapabilin sa Diyos. Ug ang Diyos magapabilin diha kaniya. Sa 8. Ang walay pahigugma, wala makaila sa Diyos. Kaya ang Diyos mao ang gugma. Kaya maramdaman mo may Diyos pagka may pag-ibig. Pagka walang pag-ibig, walang Diyos doon. Inaanyayahan kita, kapatid na Rosalinda, makinig ka sa ating indoctrination sessions at pakinggan mo yung sinasabi ng aral ni Kristo. Naniniwala ako mararamdaman mo may Diyos talaga. Salamat sa iyo, kapatid na Rosalinda, at pagpalain ka nawa ng Panginoon. Sa Apalit, Pampanga naman po tayo. Si kapatid na Duan Kapulong at kapatid na Ato Tobias. Go ahead, Apalit, please. Po, kapatid na Daniel, salamat po sa Panginoon. Dito rin po sa Apalit ay marami po tayong mga panauhin na nagsidalo, at meron pong magtatanong, pakikilala po ni kapatid na Jesus. Salamat po sa Diyos, kapatid na Don, at ang ating bisita magtatanong, si kapatid na Jo Marie B. Panes Jr., isa pong Katoliko. Sige po, kapatid na Jo Marie, pwede na po kayo magtanong kay kapatid Eli. Ang katanungan ko po ay, kung sakaling ako po ay sumakabilang buhay, tapos magkaiba kami ng relihiyon o paniniwala sa parents ko, magkikita po ba kami sa kabilang buhay? Mo, kahit na magkapareho kayo ng paniniwala, hindi naman ibig sabihin ko mo magkapareho kayo, magkikita na kayo. Alam mo kasi halimbawa, nasa totoo kang relihiyon, nasa totoo rin yung magulang mo. Pareho kayong nasa totoo. Sumusunod ka, yung nanay mo hindi. Iba ang pupuntahan niya. Pupunta siya sa impyerno, ikaw naman pupunta sa langit. Sumusunod ka hindi rin kayo magkikita. Di ba, no? O kaya halimbawa, sumusunod yung nanay mo. Ikaw naman hindi sumusunod. Ang nanay mo mapupunta sa langit, ikaw naman mapupunta sa impyerno. Hindi rin kayo magkikita. Para magkita kayo, dapat magkasama kayo sa tunay na relihiyon, magkasama pa rin kayo sumusunod. Ngayon, lalo na kung magkaiba kayo ng relihiyon. Baka yung isa mali, yung isa tama. Kahit ano gawin mo, pag mali relihiyon mo, hindi ka makakarating sa langit. Dahil tinuturuan ka ng mali 15:14 ng Mateo. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Yung isang inaakay ng bulag, mali ang relihiyon, mapupunta ka sa hukay. Yung inaakay ng totoo, mapupunta naman sa langit. Ang layo ng hukay kesa sa langit. Ang tawag dun sa Grego, Tartaros. Inferno.
ang tawag. Napakalalim doon. Hindi kayo magkikita. Ganun yon, kapatid. Pero kung halimbawa, pareho kayong nasa tama, pareho kayong sumunod, ang possibility, magkikita kayo. Sa buhay na walang hanggan, magkakasama kayo. Halimbawa, yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo doon sa Lucas. Basahin natin yung Lucas Kapitulo 13, versikulo 28. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin kung makakita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos at kayo'y palabasin at sila'y magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran at sa timugan at sa hilagaan at magsisiupo sa kaharian ng Diyos. O, kita mo, pagka nasa kaharian na ng Diyos, makikita mo ron si Abraham, si Isaac, si Jacob. Makikita mo marirecognize mo sila pagkakasama ka nilang mapupunta sa kaharian ng Diyos. Pero pag pinalabas ka, doon ka sa kung saan yung pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin, ang sabi ni Kristo. Kung may possibility makita mo si Abraham, Isaac at si Jacob, lalo naman yung nanay mo siguro kung pareho kayong nandun. Makikita mo yon. Naunawaan mo, kapatid na Jo Marie? Okay po. Thank you po, Brother Ely. Salamat din sa pagdalo mo. Sige, kapatid na Daniel, tuloy tayo. Apo, sa Pandakan, Manila, nandun si kapatid na Roland Ocampo at kapatid na Bobby De Los Santos. Go ahead, Pandakan, Manila. Ang susunod po na magtatanong kay kapatid na Eli ay si kapatid na Enrico Maniago. Isa po siyang Katoliko. Magandang gabi po, Ginoong Seriano. Bago po ako magtanong, dalawa po itong itatanong ko. Pwede po bang malaman kung anong Biblia yung dating Biblia na pinapakita nyo sa screen at kung kung meron po ba itong imprimatur ng simbahang Katolika? Alam mo, kapatid, hindi lahat ng Biblia kasi merong imprimatur ng Iglesia Katolika. Ang may imprimatur nila yung Good News Bible, which was recently just translated from the Hebrew and the Greek scriptures, at saka yung tinatawag nila na yung first English authorized Bible of the Catholic Church, which is the Douay-Rheims version, meron po yung imprimatur. At saka yung banal na Biblia na isinalin sa Tagalog, may imprimatur yan ni Rufino Cardinal Santos. Lahat po ng Biblia yang ginagamit natin. Pero kung minsan, because of the language that is used, minsan we opt to use other translations of the Bible, not in the intent of evading what is the truth or misleading people from the truth. Kundi, kung minsan gumagamit tayo ng ibang salin ng Biblia dahil doon sa pagkakatranslate. There are problems in translation, and it is always true unto all translated Bible na mayroong mga discrepancies na na-translate because of sometimes the ignorance of the translator and sometimes the carelessness of the translator. Pero kung gusto nyo na sagutin ko kayo from Bibles that have or that bear the imprimatur and the nihil obstat of the Catholic authorities, pwede po, kapatid na Enrico. Maraming salamat po, Ginoong Soriano. So magtatanong na ako ng aking unang tanong po. Naniniwala po ba kayo na kapag namatay ang isang tao, wala na siyang consciousness o knowledge o memory o even judgment? So kapag namatay na yung isang tao, yung ganong klaseng kaisipan niya dito sa ibabaw ng lupa, wala na po ba? Hindi po natin pwedeng ilimit sa ganon, kapatid. Meron tayong malawak na pananaw sa karunungang nakasulat sa Biblia. We will not limit such things to a particular area of the human existence. Ang unang-una po, meron po tayong mahahalagang mga sangkap ng pagkatao. I will read it from the
Catholic Bible, ang banal na Biblia na may imprimatur ni Cardinal Santos. Pakita mo nga muna yung imprimatur na kapirma si Cardinal Santos. Opo, ayan. Ipakita po natin ang banal na Biblia. Mayroon pong nihil obstat ni Mario Baltasar, imprimatur Rufino J. Cardinal Santos, Arquiepos Manilensis. Sahin natin sa Biblia na yan, yung unang Tesalonica 5:23. Naway pagkalooban kayo ng Diyos ng kapayapaan ng isang ganap na kabanalan at maging malinis ang buo ninyong pagkatao sa espiritu, kaluluwa at katawan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sinasabi po diyang buong pagkatao ay binubuo ng espiritu, kaluluwa at katawan. Yun pong katawan, pag namatay na po yun, inilagay na sa simenteryo, wala na pong alam yun. Yun yung sinasabi sa Ecclesiastes. Doon din sa Biblia na yung kapatid na Daniel, sa 9 Gs. Ang lahat ng magagawa mo, gawin ng buong kaya mo, sapagkat walang gawa, katwiran, kaalaman o karunungan man sa daigdig sa kailaliman na iyong tinutungo. Ibig sabihin nun, sa Seol, sa original na Hebrew, ang ginamit na salita ay Seol. But it was translated in the Tagalog Bible of the Catholics as daigdig sa kailaliman. Ayun. Ngayon, Seol, it simply means the grave or the sepulcher. Wala nang magagawa roon. Alin? Yung katawan. Yun lang naman ang patay sa'yo na walang magagawa yung katawan Diba? Pero merong ganitong provision si Kristo, kapatid na Daniel, sa Mateo 10:28. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, ngunit di nakapapatay sa kaluluwa. Manapay matakot kayo sa nakapagpapahamak ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Meron palang instance, napatay yung katawan mo nung masasamang tao, pero hindi naman mapapatay ang iyong kaluluwa. Diba? So, beyond the death of your physical body, yung katawan mo, the soul continue to exist. Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, ngunit di nakapapatay sa kaluluwa. Salita po yan ng Panginoong Hesukristo Kaya, kapatid, yung tanong nyo po, ang sagot po ng Biblia ron, naniniwala ba ako na pagka namatay ang tao, wala na po siyang consciousness? Tama po yun. Alin doon? Yung katawan. Pero yung kaluluwa at yung espiritu, meron pong ibang kalagayan yon. Basahin naman natin sa 6:9 ng Apokalipsis, diyan din sa Bibliang Katoliko, kapatid na Daniel. Nang buksan ang ikalimang tatak, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay ng dahil sa salita ng Diyos at dahil sa kanilang patotoo. Sumigaw sila ng buong lakas, hanggang kailan, O Panginoon, banal at tunay, hindi mo igagawad ang katarungan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga mamamayan sa lupa. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng maputing damit at pinapaghintay sila ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kasama at mga kapatid na mamamatay ding tulad nila. Yung mga kaluluwa dun sa ilalim ng dambana sa langit, yung kaluluwa ng mga taong matutuwid, nagsisigaw ng malakas na tinig, hanggang kailan, O Panginoon, banal at tunay, hindi mo igagawad ang katarungan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga mamamayan sa lupa. Ang sabi sa kanila, binigyan sila ng mapuputing damit, pinapaghintay sila, maghintay pa kayo ng konting panahon hanggang sa maganap ang lahat ng bilang ng mga papatay na mga kapatid ninyo. So meron silang communication with God. May consciousness yung mga kaluluwa, kapatid. Yun po ang sagot na nasa Biblia. Maraming salamat po. So makatuwiran din pala at marapat din na ipagdasal namin yung mga aming mahal sa buhay na yumao na. Hindi po makatwiran, kapatid.
Bawal naman ng Diyos na makipag-usap ka sa patay. Kasi ang gusto nga ng Diyos, magpahinga sila eh. Hindi sila binibigyan ng Diyos ng karapatang makipag-usap, kagaya nung iba kinakausap yung mga patay, gaya ng mga espiritista. Bawal ng Diyos yun eh. 18 Gs ng Deuteronomio. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang maghahain ng kaniyang anak na lalaki o babae sa apoy, ninang manghuhula sa mga ulap, manggagaway, mahiko, ninang mangkukulam, sumasangguni sa mga multo o espiritu, tumatawag sa mga patay. Ang sino mang gumawa ng mga bagay na yan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ang gumagawa ng bagay na yan, yung sumasangguni sa patay, sa mga espiritu, sa mga multo, mga karumal-dumal sa Panginoon yan. Alam mo kapatid kasi kahit na yung mga kaluluwa may consciousness, they are barred. They are stopped by God in communicating with the living. Hindi sila pinapayagan ng Diyos, pinagpapahinga nga sila 14, 12, 13 ng Apokalipsis. Ganito nga ang pagtitiis ng mga banal, yaong mga tumutupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Nakarinig ako ng isang tinig mula sa langit na ang wika, isulat mo, mapapalad ang mga namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, wika ng Espiritu, naway mamahinga sila sa kanilang mga pagpapagal sapagkat kasunod nila ang kanilang mga ginawa. Ayon, ang mga sa Diyos na taong naging dapat sa Diyos, nasa period ng pamamahinga, samantalang naghihintay ng paghuhukom. Saan sabi doon sa English, "Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, said the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them." Ibig sabihin, ang patay nasa panahon ng pamamahinga. Ayaw naman ng Diyos na yung mga buhay, istorbuhin mo yung mga patay at kausapin mo. Although, masasabi mong meron silang consciousness, pero hindi pumapayag ang Diyos na kausapin ng mga buhay yung mga patay. Ayun po ang nakasulat sa Biblia, kapatid. Maraming salamat po.